Masayang araw mga ka-PL. Pag-usapan po natin itong mainit na mainit sa social media mga kababayan. Ikinagulat ng ating mga kababayan itong muling paglutang. Ayan, nitong si alias Rene mga kababayan na minsan na po nating nakita, narinig sa hearing sa Senado, kausap si Senator Risa Hontiveros na masasabi nating na naaayon kay Risa Hontiveros lahat ng sinabi nitong si alias Rene na puro pagpaparatang po kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero sa pagkakataong ito mga kababayan, nag-iba po ang ihip ng hangin. Bumaliktad na po ang bola mga kababayan. Ubaga, nag-change court na mga kababayan kung sa basketball pa. At iniligwak, tinimbog, ayan, kumbaga sa Carabao, sinungag po. Sinungag po si Risa Hontiveros mga kababayan. Bumawi na itong si alias Rene at nagpahayag na po mga kababayan na siya di umano ay pinilit lamang dahil siya ay binayaran dahil noong mga araw na yun nasa kagipitan po ang kanyang buhay o sa madaling salita kagipitan po pagdating sa aspeto ng pananalapi. Yan, maaaring wala siyang pera, no? Kinakailangan niya ng malaking halaga ng pera para sa kung ano-ano mang mga pangangailangan nila sa buhay kasama ng kanyang pamilya, kaya niya pinatulan ang pagiging testigo ayan sa Senado, kausap si Risa Hontiveros at umamin itong si alias Rene mga kababayan na siya di umano ay binayaran, ayan, binigyan ng mga revised article ba yan? Affidavit, yan, sorry revised affidavit na hindi naman nangyari o ginawa sa kanya ni Pastor Apollo Kibuloy mga kababayan. Ito yung mula po sa balita, balik tanaw lang po tayo mga kababayan doon sa balita, no? Noong pagharap nitong si Rene sa Senado, no? Bobosesan po natin siya mga kababayan. Maliban po doon sa mga sinabi niya sa Senado na puro aligasyon lang o itinuro lang daw pala sa kanya, no? Bosesan ho natin siya para maikumpara po natin at masabi nga natin ito nga si Rene kasi nga yung Rene nakita ko natin sa Senado nakatakip ko yung mukha no? Eto, hindi na nakatakip. Baka kasi sabihin ay hindi naman yan si Rene Hindi naman yan si Rene. Kundi, gumagawa-gawa lang ng kwento yan na nagpapakilalang siya Rene. Para ipagtanggol si Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon, eto po mga kababayan ng video, ipapakita ko po sa inyo nang mabusesan po natin si alias Rene itong alias Rene nagpapakilala at lumutang na ngayon sa social media at bumaliktad na mga kababayan. Bumaliktad na, nag-iba na ho yung kanyang statement. Ayan hindi na ho pabor kay Risa Hontiveros kundi parang nagsisisi na po itong si alias Rene. Gusto niya nang itama yung mga maling nagawa niya, mga kababayan. Ito po yung balita, himay-himayin po natin at simulan na po natin, mga kababayan. Ito na! Binawi ng isang nagpakilalang alias Rene ang mga aligasyon laban kay Pastor Apollo Kibuloy at pagdawit sa mag-amang Rodrigo at Sara Duterte. Yan, pagdawit rin sa mag-amang Rodrigo at Sara Duterte. Maliban dyan mga aligasyon lang naman yan. Pag sinabing aligasyon, totoo ba? Hindi pa. Aligasyon pa lang yan mga kababayan. Hindi pa yan nahahatulan sa korte. Kaya, aligasyon pa lamang. Tuloy!
Binayaran lang umano siya Nako ng po. 1 milyong piso Nako, ni Senadora Risa Hontiveros. ako po, sino daw nagbayad? Si Senator Risa Hontiveros. Gaano kalaking halaga mga kababayan? Ha? 1 milyong piso. Aba, kung hindi ka ba naman mapaamin o mapagawa bigla ng kwento at siraan mo ang isang tao, sa laki ba naman ng halagang inalok o ibinayad di umano dito sa mamang ito? O, kailangan niya ng pera. So ano gagawin niya? Tanggapin yung 1 milyon at siraan ang taong wala namang ginawang kasalanan. Ayan, tuloy. Tinawag naman itong kasinungalingan ng Senadora. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ito na. Pebrero noong nakaraang taon Yes. nang iharap ni Senadora Risa Hontiveros sa pagdinig ng Senado ukol sa mga umunoy pang-aabuso sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, ang isang lalaking nakatakip ang muka Ayan na. at pinakilala bilang si Alias Rene. Ayan, Si Alias Rene ay hardinero raw sa Glory Mountain property ni Pastor Yung Glory Mountain, mga kababayan, naimbitahan kami ni Pastor Apollo Kibuloy, kung natatandaan pa ho ninyo, noong bago po pinag-usapan etong mga aligasyon kay Pastor Apollo Kibuloy dyan sa Senado. Napakaganda ho. At doon sa unang naging pahayag ni Rene dyan sa Senado, hinanap namin yung mga sinabi niya tungkol sa Glory Mountain na di umano mayroong helipad na malapit lang doon sa Gulf. Pinuntahan ho namin, sinadya namin, napakalayo. Siguro mga 3 kilometro ho ang pagitan, sabi, malapit lang, di ba? Pero nung personal po namin nakita yung lugar, napakalayo naman pala. Hindi mo nga makita kung may darating na helicopter, siguro maririnig mo lang. Pero wala kang makikita na helicopter kapag meron ng helicopter na pupunta dyan sa tinatawag na Glory Mountain. Oo, may nakita kaming helipad. Pero napakalayo nga. 3 kilometro po ang pagitan. Ito na. Apollo Kibuloy sa Davao City na nakaranas daw ng pananakit sa kamay mismo ni Ayan. Kibuloy Nakaranas daw ng pananakit. at sexual na pang-aabuso sa ibang miyembro ng KOJC. Yan po yan po ang isa sa mga aligasyon kay Pastor Kibuloy, mga kababayan. Pero isa sa pasabog na pahayag noon ni Alias Rene, ang nasaksihan raw niya nang dumalo umuno kay Kibuloy sina dating Pangulong Rodrigo Duterte Aba. at noy Davao City Mayor Sara Duterte. Lagi naman dumadalaw yung mga yan, pero gathering lang, kain-kain lang, birthday ni Pastor at anibersaryo ng Kingdom of Jesus Christ, no? Hindi yung mga paratang na may bit-bit ni umano mga armas. Tuloy. Minsan po pumupunta din po doon si former President Yan na. Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, Yan na. dala na po nila yung mga bag. Siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Mga baril. Nakita mo ng sarili mong mata na inilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't Yan. ibang klase. Yes po, Madam Chair. Narinig nyo naman siguro yung boses, mga kababayan, ano? Nabosesan nyo naman na siguro si Alias Rene. Isa pa. Ihirit pa tayo ng isa para masabi ho natin o maikumpara ho natin na itong lumabas ngayon, lumantad ngayon sa social media, nagpapakilalang Alias Rene ay iisa ba doon sa Alias Rene na humarap din sa Senado kay Risa Hontiveros. Tuloy! Pero ngayon sa isang video na pinost sa YouTube at Facebook account ng isang pagtanggol Valente, lumutang ang isang lalaking nagsasabing siya si Alias Rene. Nagpakilala siya bilang si Michael Maurilio at binawi ang kanyang mga aligasyon sa pagdinig ng Senado. Ako po yung witness, kinuwang witness ni Senri Hontiveros na nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Lahat ng sinabi ko at makasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Senri upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom. Ani Yan na, maliwanag na mga kababayan. Hanggang dyan na lang tayo para wag ho tayo masyadong humaba. Ang purpose ko lang ho dito, balikan lang natin ng kaunti
yung mga sinabi niya at higit sa lahat mga kababayan, mabosesa natin itong alias Rene na minsan humarap po sa Senado at itong lumantad ngayon, ay iisa ba ang boses at siya ba yung Reneng humarap sa Senado at etong biglang lumantad ngayon. Okay, so eto na po mga kababayan, yung mismong video na kumakalat mga kababayan na nagpakilalang alias Rene at binawi na ho yung kanyang naging testimonya sa Senado. Aniya mga kababayan, hindi niya na di umano sikmura, ayan yung mga ipinag-uutos di umano ni Risa Hontiveros. So ibig sabihin na konsensya na itong mama, no? Ayaw niya na ng kasinungalingan. Ayaw niya nang dumikit sa isang tinatawag ngayong senador na sinungaling at handang magbayad na malaking halaga para itumba ang isang tao katulad ni Pastor Apollo Kibuloy, dating Pangulong Rodrigo Duterte, at Sara Duterte na minsan pong naiutos na rin po sa amin nung ako po'y nasa hanay pa lamang ng mga bangag vlogger. Ito na po si Rene. Panoorin na po natin mga kababayan at himay-himayin. Ako po si Michael Maurilio alias Rene. Hindi po ako pinilit na magsalita ng katotohanan. Kusang loob ko pong inilalahad ang mga nagawa kong kasalanan at mga plano laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy at sa Kingdom Ministry. Ako po yung witness, kinuwang witness ni Senri Hontiveros na nakatakip yung muka. Yung kanina, yung nakita ho natin sa balita ng GMA, siya nga pala GMA, pasensya na at nakisungkit lang ko sandali na nga inyong video. Sana wag niyo po tayo copyright. Sungkit lang naman. Hindi ko naman inubos ito na tuloy. Nabosesan na natin, di ba? Siya naman yan ang pakinggan natin. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Ayun na. Binayaran po ako ni Senri Hontiveros para mag-testify laban kay PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Kasi mag-best friend yung mga yan Si Tatay Digong, si Pastor Apollo Kibuloy, mag-best friend. Si Inday Sara, si Pastor Apollo Kibuloy, nagtitiwala din si VP Sara sa Kingdom of Jesus Christ mula nung siya ay naging alkalde o naging vice-alkalde ng Davao City. Si Pastor Apollo Kibuloy, ang isa sa mga tumutulong sa mga Davaoenyo, lalo na kapag mayroong mga sakuna katulad ng baha, lindol, ayan, isa yan sa mga nalalapitan ng mga Duterte at tumutulong sa mga Davaoenyo. Kaya ganyan sila naging magkaibigan. Tuloy! At nang sinabi ko at makasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Senri upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga... Kumaga naghanap talaga si Risa Hontiveros na mga taong haharap sa Senado at magsasalita laban kay Pastor Kibuloy sa mga Duterte para sirain, ibagsak ang Kingdom of Jesus Christ, mga kababayan. Ari-arian. Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni Senrisa. Nako po, Ako po hinahanap na siya. Tinatakot na siya. Delikado ito, mga kababayan. Baka pag nakita siya ni Risa, naku, wag naman sana. Alam niyo naman ngayon, mga kababayan, panahon na ito, kurguran mag-ingat ka rin Itago mo yung sarili mo. Kasama na rin ang pamilya mo kung kinakailangan para huwag silang madamay ngayon sa laban mo. At saludo ako sa iyo sa ginawa mo at pag-amin mo sa katotohanan. Nariyan pa rin nariyan pa rin sa puso mo ang salita ng Ama, maaaring nagipit ka lang ng mga araw na yun. Pero bandang huli, napag-isip-isip mong mali ang mga nagawa mo noong nakaraan
kaya ngayon mo itinatama? Ako ay dating full-time worker ng Kingdom of Jesus Christ na Yeah. pinamumunuan ni Pastor Polo Kibuloy. Na-convert ako noong 2015 at Mhm. naging full-time noong 2019 kung saan na-assign po ako sa Glory Mountain sa Davao City. Mhm. Lumabas po ako ng 2021, ngunit nagpaalam po ako ng maayos at pinayagan naman ako ng Kingdom dahil may balak po akong bumalik pagkatapos ng ilang taon. Noong January 2024, nag-vlog po ako kasama ang isang ex-full-time na si Lawrence Capuno dahil nagsimula na noon yung unang pagdinig na sa Senado sa pangunguna ni Senrisa Hontiveros tungkol sa mga aligasyon ng sexual abuse at human trafficking na isinampalaban kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa vlog na yun, pinasinungalingan namin yung mga claim ni Glenda Portugal. Kung mapapansin ho ninyo mga kababayan, no? Kasi marami ako nabasa sa comment section itong video na to. Ang sabi, nagbabasa naman. Yung mga bangag po, yung mga nagpapaniwala at nabubudol pa ni bangag. O nagbabasa daw. Ang nagbabasa, kung matatandaan naman natin di ba? Ilang beses natin to nakita sa Senado May bit-bit siyang papel, di ba? Na kayo ko nagbabasa, binabasa yung kanyang mga sinasabi yung kanyang affidavit nung siya ay humarap sa Senado. Yun ang scripted. Sabi kasi ng iba, scripted daw ito Nagbabasa lang daw walang binabasa, di maliwanag Di ba? Yes, and at nung iba pa na Nabalik ako. bawang kasinungalingan lahat. Nung February 2024, kinontak ako ng isang ex-full-time na si Shishir Bandari. Yung kinontak siya mga kababayan, kinontak. So, isa siya sa mga hinahanap na, kasi palibasa lumabas na siya sa sa KOJC, pero sabi niya kalaunan, babalik din naman sana siya. Kaso, hinanap siya at inalok ng malaking halaga. Ito na. Dito na nagsimula ang laban, mga kababayan. At inalok na maging witness sa Senate investigation ni Senador Risa kapalit ng financial assistance. Pumayag ako dahil sa Kapalit ng financial assistance. panahon din yun, nangangailangan din ako ng pera. Ayun na, doon lumabas ang istorya. Ang katotohanan na nangangailangan siya ng pera, sabi ko na nga ba Nasa kagipitan itong mama, kailangan ng pera. Hindi natin alam kung ano mga pangangailangan niya sa buhay na kinakailangan ng pera. So, ginamit niya lang yung mga pagkakataon na yun para magkapera siya. Ngayon, na napag-isip-isip na, bahala ka na dyan, Risa. Bahala ka na dyan. Importante, natapos ko na yung problema ko. Aamin na ako, sasabihin ko na ang katotohanan at malalagot itong si Risa Hontiveros, mga kababayan. Pagdating ng araw, manda ka, Risa. Binigyan ako ni Shishir ng email ng opisina ni Senrisa upang magpadala ng formal na email kahit anong aking sabihin daw. Sabi niya kapag nakipag-usap ako sa kanila, sabihin ko lamang na taga-kingdom ako at lumabas na sa ministry at idagdag ko daw na sinasaktan ako ni pastor. So sa aking email, sinabi ko doon na galing ako sa kingdom at lumabas noong 2021. Ilang araw pagkatapos noon, kinontak ako ng isang staff ni Senrisa na si Fiona upang makipag-meet sa akin through video call. Sa pag-meeting namin kay Attorney J. Becama, Chief of Staff ni Sen. Hontiveros, pinagawa ako ng affidavit tungkol sa mga gawain ko sa loob ng kingdom, mga transaction at operation na kinasangkutan ko. Ang isinulat ko doon ay pawang mga personal kong experience lamang at wala akong binanggit na pananakit, sexual abuse o human trafficking sa aking salaysay. Yun ang totoo, mga kababayan. Yung una niyang affidavit na sinulat, pinagawa sa kanya, kung ano lang yung mga
ginawa niya doon sa loob ng Kingdom of Jesus Christ nung siya ay nasa loob pa, yung totoo lang, walang pananakit, walang pang-aabusong naganap, hindi yung totoo lang. Malinis. Sa madaling salita, taliwas doon sa mga doon sa apidabit ng iniharap niya na o bit-bit niya na sa Senado. Palibhasa din tinuruan na di umano siya, mga kababayan, binago yung kanyang apidabit para sirain si Pastor Kibuloy at si Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ang ating pangalawang Pangulo. Tuloy. Matapos kong ibigay yung affidavit, muli kaming nag-meet ni Attorney Becca Ma. Pagkaraan ng 2 araw, binigyan niya ako ng revised affidavit na naglalaman na ng mga karagdagang Binago na baga. Yung kanyang unang affidavit, wala paninira doon yung totoo lang Ngayon, ni-revise, binago. Di, puro paninira na kay Pastor at sa mga Duterte. Di ba? aligasyon ng pananakit ni Pastor na hindi ko naman naranasan o nakita. Kasama rin Hindi niya naranasan, hindi niya man lang nakita. dito yung maling pahayag na ako daw ay na-assign sa SMNA News kahit hindi totoo dahil ako ay nasa Glory Mountain mula 2019 hanggang 2021. O di ba may natandaan tayong sinabi niya na naka-duty, ano ba tawag sa kanila diyan? Naka-duty o basta nakatungtong di umano siya ng SMNI. Ayan. Yun gawa-gawa lang yun. Dahil ang katotohanan siya'y naka-steady lamang ang kanyang naging tungkulin sa Kingdom of Jesus Christ ay doon lang sa Glory Mountain. Nandun din yung aligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina Sara Duterte at di umano Di umano. Ibig sabihin, hindi talaga totoo yung mga baril na yun. Hinanap namin yun Nung nagpunta kami ng Glory Mountain, wala kaming nakita ang baril Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganong pangyayari. Pinilit din akong idagdag yung pangalan ni Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa Pinilit na idagdag. Putangin na talaga. Talaga tinuruan siya. Kapalit ng mas malaking halaga ng pera. Pero hindi ko na sila isinama kasi baka umattend sila sa hearing at magtanong at ma-corner ako. Yung pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500,000 na ibinigay nila sa akin at dagdag na 500,000 nang isinama ko si Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte. Di 1 million! Sinama niya si Inday Sara nun at saka si Pangulong Duterte. Kasi nga, inutos nga sa kanya di umano itong si Risa Hontiveros, mga kababayan. Tirain lang ang dating Pangulong Duterte, ang pangalawang Pangulo Inday Sara, at nadadawit itong si Pastor Apollo Kibuloy. Unti-unti nang lumilinaw ang tubig, mga kababayan. Unti-unti nang lumalabas ang katotohanan sa mga ginamit ni Senator Risa Hontiveros noong kainitan nitong issue tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy o mga aligasyon kay Pastor Apollo Kibuloy. Sana magsabi na rin kayo ng katotohanan. Tignan nyo si Rene. Inamin niya na ang katotohanan. Nakonsensya na itong mama dahil alam niyang mali ang ginawa niya ng mga nakaraang buwan ba yun? Ilang buwan na ba nakalipas? At ito'y tinatama niya na ngayon. Tuloy. 1 million po lahat ang binigay sa akin. Isang linggo before ang Senate hearing noong February 19, 2024, pinatira ako sa isang condo kung saan ako ay biniriefing at tinuruan tungkol sa mga
dapat na isasagot ko sa tanong ni Senador Risa. Diba? Piniriping, tinuruan, putang na talaga, grabe talaga sila mga kababayan. So, sa araw ng hearing, umiyak ako dahil sa konsensya habang binabasa ko yung script na alam ko naman na hindi totoo. Hindi totoo. Diba? Hindi totoo na konsensya, naiyak siya sa konsensya. Tinuro nga lang kasi sa kanya. Totoo at hindi ginawa ni Pastoro ng Kingdom. Pagkatapos ng hearing, tinago ako ni Sen Risa sa kanyang kondo sa Manila at inutusan na maghanap pa ng ibang pwedeng maging witness kapalit ng pera dahil may mga susunod pang hearing. Sa buong taon ng 2024, nanirahan ako. Ayun, 2024 pala mga kababayan. 2024 pala ito naganap. Tuloy. Sa kondo ni Sen Risa at nung Kondo ni Senator Risa ha. Doon di umano siya nanatili, mga kababayan, ako matindi. January 2025, lumipat ako pansamantala sa isang safe house kung saan nakasama ko doon sina Mutabato at iba pang mga biktima ng Matubato na nagsasabing DDSD umano. Yung mga tawag nito? Gunman di umano. Sabi sa inyo, gawa-gawa lang yung DDS din eh. Kasama si Matubato. Humarap din niya sa Senado. extrajudicial killings. So sa bawat research o information na aking naibibigay sa Senado, nakakatanggap ako ng rewards na 12,000 na ibinibigay ni Sen Risa sa pamamagitan ng kanyang staff na si Sir Ryan. So maliban sa 1 milyon na natanggap niya, mga kababayan, dahil yun nga, yung mga inutos sa kanya, may 1 milyon siya doon. Kapag meron pa sa mga karagdagan na mga sasabihin, panibagong mga kasinungalingan, no? Basta gagawa pa ng kasinungalingan kasi paglalakas loob pa rin yan eh. At pabor yan sa kanila, sa Kilarisa, no? Another 12,000, no ba, matindi, bigayan, bayaran. Tama nga yung hinala ng ating mga kababayan, no, mga PL. So, sa kabilang sa mga na-research ko, nagawa kong research, yung inimbentong Angel of Death daw ng Kingdom na inimbento ni alias Jackson, si Edward Angel of Death. Namay pa nila. Masayon. Kabilang doon yung na-research ko yung mga member at yung mga general na nag-courtesy call kay Pastor. Nung August 29, 2024, nag-dinner meeting kami nila Blenda Portugal alias Amanda. Ayun, nadaway na si alias Amanda. Lumutang itong si alias Rene, no? Kasama niya pala sila alias Amanda sa isang meeting. Kung itong si alias Rene nakatanggap ng 1 milyon mahigit, mga kababayan, maaaring ganun din kalaking halaga ang natanggap nitong sila Amanda. Lumutang na ang katotohanan. Sama ang kanyang legal team na sina Attorney Joanna Paula Domingo at ng Office of the Special Assistant to the President at si Attorney Ian Interina at yung kasama yung abogado ko na si Attorney Ange May Bagudyo sa Detalyado masyado mga sinasabi niya. Ibig sabihin, hindi siya nagkakanda utal-utal ba? Dire-diretso ho yung kanyang pahayag, mga kababayan, kasi alam niya ang kwento, ang kwento ng ang punot dulo ng kwento. No, hindi siya naliligaw, no? Kasi sa kanya inutos, ginawa niya, no? Detalyado, sa madaling salita, detalyado, mga kababayan. Kaya ako masasabi ko, totoo na itong si alias Rene ay tinuruan lang talaga, binayaran lang. Isang hotel sa Quezon City. Pinagplano nila kung paano idiin ang kaso ni Pastor at ininggan niyo akong mag-file ng kaso
Sabi ni Attorney Domingo na mas maganda mag-focus kami sa human trafficking dahil mahina ang kaso sa sexual abuse. Sabi pa ni Attorney Domingo na matalik siya na kaibigan ni Attorney Pearl Angelica Nada na dating abogado ng Kingdom at dating namuno sa Jose Maria College. Ayon sabi ni Attorney Domingo, sabi sa kanya ni Pearl na umalis na sila sa Kingdom at alagaan mo daw si Amanda at siya na ang umawak ng kaso laban kay Pastor. Kasamang kanyang kapatid na si Attorney Lady Jade Canada at si Shishir Bandari sa US na nabanggit ko na kumontak sa akin upang siraan si Pastor. Diba? Kumontak sa kanya para siraan si Pastor. Lumantad na kayo, iba pang mga witness. Lumantad na kayo magsabi na kayo ng katotohanan. Dagdag pa ni Attorney Domingo na gumagamit sila ng private jet mula kay Secretary Antonio Lagdameo papuntang Davao. Grabe. Hoy. Grabe din pala si Lagdameo dito. Kasi yung kanyang private jet, pinagagamit. Grabe. Para sa kaso ni alias Amanda dahil sabi ni Attorney Domingo, ito ay para sa seguridad nila sapagkat may natatanggap daw silang security threat. Noong mga panahong iyon, nagkaroon din kami ng pag-uusap ni alias Amanda, si Brenda Portugal, kung saan tinanong ko siya tungkol sa kalagayan ng kanyang kaso sa sexual abuse at human trafficking. Sinabi niya sa akin na mahina daw talaga yung kaso sa sexual abuse sa Pasig at sa sexual abuse mga kababayan. Kasi walang ebidensya, walang ebidensyang maipresenta sa korte, kaya mahina. So, ang pinakaalas nila ng mga araw na yun, itong si Rene. Kasama ang palad pa, mga kababayan, bumaliktad pa ngayon. At nagsasabi nila ng totoo. Gusto niyang sumuko, kaya lang may mga nagsusulsul daw sa kanya na ituloy pa rin yung kaso. Naku, hindi magtatagal mga kababayan, iyang si alias Amanda, lulutang din yan. Magsasabi na rin yung katotohanan niya. Naku, Risa, humanda ka na. Ha? Mukhang katapusan mo na yata, ate. Ang gaba, dili magsaba talaga, no, mga kababayan. Madam Chair, salamat kaayo, Madam Chair. Mukhang ano tawag nito? Mauudlot pa yata yung pinapangarap mong maging presidente o pagtakbo bilang pangulo sa 2028 na kuyari. Matinding pasabog itong ginawa ni Rene. Iusap niya lang siya sa akin na tulungan ko siya maging witness sa kanyang kaso sa human trafficking at nanghingi pa siya ng ebidensya kung meron daw akong naipon or naitago ng mga patunay sa sexual abuse. So, ipiniliwanag ko sa kanya na wala akong ebidensya dahil hindi ako kasama sa mga pangyayaring iyon dahil nagsimula lamang ako bilang full-time noong 2019 at hindi rin ako biktima ni Pastor kaya wala akong maibibigay na ebidensya. Ayun, hindi sa biktima ni Pastor. Sabi ni alias Amanda na mag-focus na lang ako sa human trafficking at maghanap ng mga ebidensya kung meron pa akong naitatagong impormasyon. Sinabi ko sa wala siyang maipakita, maipresenta ng mga impormasyon dito sa aligasyon kay Pastor Kibuloy tungkol dito sa sa pang-aabuso kasi hindi naman totoo. Wala rin siyang alam. O kahit nga yung babae mismo nga nagsasabing, ito si Amanda, nasa di umano ay ginahasa, wala nang maipakitang ebidensya kasi wala naman talaga katotohanan. Ni Blatter, ayon kay Atty. Torion, wala. Sa kanya na maghahanap ako, ngunit wala talaga akong ebidensya dahil hindi naman talaga totoo ang mga aligasyon. Sabi ni Attorney Domingo na hinahanapan daw nila ng butas upang makasuhan at madisbar si Attorney Israel Torion upang mawala na daw ito dahil sabi niya magaling daw ito.
Pag-editor yun, gustong dalihin pero hindi na nadali. Sa panahon ng KOG Siege sa Davao City noong August 24 hanggang September 8, 2024, everyday kami nagmi-meeting kasama yung mga staff ni Sen. Risa, yung PNP, CIDG, Naku po. nandun yung US Embassy, yung NBI, ang Department of Justice, at Naku po. yung mga tumiwalag sa kingdom mula sa Amerika na sina Ann Lagerder at Arlene Stone. Pinag-uusapan ang plano kung paano ma-extradite o ma-extraordinary rendition si Pastor sa US at paano pabagsakin ng kingdom. Ang pangunahing pinag-uusapan mga meeting ay ang plano sakaling mahuli si Pastor ay ang plano ay agad siyang extradite sa US at bawiin ang kaso na isinampa ni alias Amanda upang mapabilis ang extradition ni Pastor kapag siya ay nahuli. Subalit, hindi ito natuloy dahil sa pag-aalala sa US na maaaring manalo si Donald Trump sa Palpak talaga, mga kababayan. Kapag kasinungalingan, kapag kagawa-gawang kaso lang talaga, mahirap talagang magwagi. So lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan. At ito na ang nagaganap ngayon. O asahan natin mga kababayan na isang araw, sana lang makontak sino ba malapitan natin para makontak natin itong mamang ito. Sana merong mag-comment dito sa video ko na to at mababasa natin na maaaring kilala nila si Rene personal at ma-interview natin mismo dito sa channel natin. Sana lang. No? Sana lang. Hindi naman tayo hindi tayo masyadong naghahangad na ma-interview natin si Rene, pero sana lang. No? Sana si Rene, nanonood kayo sa video natin, mga kababayan, mag-comment siya sa comment section at willing siya na magpa-interview. Sana kung mapanood na tayo. Panahong iyon na nagdulot ng paghina ng kanilang connection sa gobyerno ng US. Dahil dito, nang mahuli si Pastor, wala na silang pagkakataon na ma-extradite siya. Kaya naman nag-utos si Sen. Risa Ontiveros sa amin na labanan ang kaso dito sa Pilipinas laban kay Pastor at sa lahat ng mga administrator ng kingdom. Yun ang nangyari. Dito nila ipinagpatuloy sa Pilipinas. Dito nila gustong ilaglag, sirain si Pastor at ang kingdom. Sa pamamagitan ng pag-hearing dyan sa Senado. No? Kasi ayon kay Rene, nabigo sila doon sa pag-extradite kay Pastor Kaya labanan na lang dito sa Pilipinas. Upang tuluyang pabagsakin ng kingdom. So tinatanong kami ng paulit-ulit kung may alam kami tungkol sa isang bunker daw nung panahon ng KOG Siege dahil kapag nahanap daw nila si Pastor, babahan ng pera at may bahagi kami doon. Ang bunker ang pangunahing hinahanap kaya't pinuntahan nila ang lahat ng mga posibleng lugar. Ngunit sa si Torres sa compound ng KOJC, mga kababayan, bunker pala talaga ang hinahanap nun. Ano ba naman ng bunker na yan? Baka itong mga sabi-sabing ginto ni ni Pastor, mga kababayan, matakinon ninyo, babaha ng pera kapag nahanap daw yung bunker. Kaya pala nung panahon ng KOJC, may mga minero na nag-uniforming pulis. Nagulat kami. Teka, meron bang pulis na long hair? Bakit long hair ito? Yung pala, mga minero daw yun, mga kababayan, minero. Yun yung mga naghukay sa loob ng compound ng KOJC kasi hinahanap ang bunker ba? Matindi. Gusto nyo makita ang bunker? Risa, turo ko sa iyo ang bunker. Gusto mo? Alam ko kung saan. Kaso laman tae.
totohanan, wala talagang bunker sa Kingdom, lalo na sa central headquarters. Oo, di ba? Ang mga updates tungkol sa mga ito ay galing sa kasalukuyang PNP Chief General Nicolas Torre na siyang nangunguna sa bawat meeting namin at nagtatanong tungkol sa lokasyon ng bunker. Kasama ko rin sa mga meeting na yon sina Edward Masayon alias Jackson na pumasok sa Kingdom compound na nagkunwaring pulis dahil Oo. siya daw ang nakakaalam kung saan ang bunker. Yun yung mga nakita namin sa QJC, mga kababayan. Kasagsagan ng Sage ng message sa akin si Fiona, staff ni Risa, na sa pamamagitan ng WhatsApp na sinabi niya na dapat ko daw tanggalin sa kaso ko si June Andrade dahil isa daw siya sa amin na nagbibigay siya ng mahalagang impormasyon. So ipinaalam ko sa kanya na ipapasa ko muna ito sa aking abogado. Pero ngunit isang linggo pagkatapos nun, tinanong ulit ako kung may contact ako sa Kingdom dahil hindi na raw mahanap si June Andrade. Hanggang ngayon, hindi na siya natanggal sa kasong pinafile sa akin. Nung November 5, 2024, nagkaroon kami ng meeting kasama sina Undersecretary Nicolas T ng Department of Justice at 4 pang prosecutor. Ang naalala ko doon si Prosecutor Olivia Torrevillas, si alias Amanda, kanyang mga abogado si Attorney Domingo at si Attorney Ian, 3 representative from NBI, 2 lawyer at 1 agent. Ang sabi ni Yusek sa amin, bawat isa sa amin na nag-witness sa Senate investigation na ginawa ni Risa ay may naka-assign na mga administrator ng Kingdom na kakasuhan namin. Meron reward na 1 million pesos kung magfa-file kami ng kaso laban sa kanila upang tuluyan na daw masira at mawala ang Kingdom at makuha na nila yung mga ari-arian ni Pastor at ng Kingdom. Yun, ang isa sa mga punteriya nila, mga kababayan. Ikulong muna si Pastor. O di kaya, kung ano ang plano nila dito kay Pastor. Ang punteriya pala talaga nila, yung mga ari-arian ng Kingdom. Sino ba nag-utos nito? Napaka magnanakaw naman. Pero ito, mga kababayan, lahat ng to hindi mangyayari to kung hindi Marcos ang administration Kung hindi Marcos ang administration, hindi mangyayari to. Sinabi nga ni Marcos, wala daw baril sa loob. Wala daw baril na ang mga pulis na pumasok sa loob. Sinungaling ang puta. So sa akin, naka-assign yung 2 administrator na sina Eleanor Cardona at si Marlon Rosete. Pati na rin yung 2 key person ng SMNI na si Cristina San Pedro at si Hannah Jane Sancho. May 2 minister, si Carlo Catiil at si Rico Mandin, at coordinators na sina Grace Mandin at si Corazon Dupalag. At yung kay alias Jackson naman, yung naka-assign sa kanya, yung mga lalaking administrator, katulad nila Marlon Nacobo, nasali si Sister Elizabeth Carion, and kay alias Jerome naman, naka-assign sa kanya yung mga administrator ng mga babae na sina Nyanyang Lizada at si Teresita Dandan. So sa iba't ibang araw na mga meeting namin, kasama ko yung mga dating full-time worker ng Kingdom na lumabas dahil sa mga nagawang kasalanan sa loob ng ministry. Ayun. Doon si Arlene. So, yung mga lumabas, yung pala may kasalanan. Tapos nakuha sa kampo ni Risa, o ginawa ng witness. Pero ngayon, unti-unti na nasisipagbaliktaran. Stone at Ann Lagerder na parehong sumasali through Zoom mula sa US na tinutulungan sila ng FBI. Si Regina Arevalo naman na siyang scriptwriter ng karamihan ng mga binabasa namin sa Senate hearing. Pati na rin yung mga kasama kong mga fake witness na sina Tirao alias David, si Fake witness, yan ang may sabi mga kababayan Risa, humanda ka na Risa. May kalalagyan ka. Edward Masayon alias Jackson, si Juar Olimba alias Jerome,
si Renita, si Renita Hernandez, si Glenda Portugal alias Amanda, kasama yung Chief of Staff ng office ni Sen. Risa na si Attorney J. Becama at yung staff na si Fiona at si Faye. So hanggang sa ngayon, paggawa ko ng affidavit, patuloy ang surveillance at mga planong raid sa mga ari-arian ng kingdom, kabilang ang mga Kingdom Light Congregation sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, yung SMNI building sa Makati, yung KOG Central Headquarters sa Davao. Bukod dito, tinatarget din yung mga anak ng mga full-time workers bilang mga biktima daw ng human trafficking at child abuse. Ngayon po ay lumalabas ako upang ilahad ang katotohanan na ang lahat ng ito ay gawa-gawang kaso at plano lamang pabagsakin si Pastor at ang buong Kingdom Ministry at kunin ang kanilang mga ari-arian. Hindi ko na masikmura yung mga ipinapagawa ni Sen. Risa na kasinungalingan at ang pamimilit niya na magsampa ako ng kaso kapalit ng pera. Di niya na masikmura ang mga pinagagawa mo sa kanya. Risa! Pero mga kababayan, meron ng statement si Risa Hontiveros tungkol dito sa mga sinabi ni alias Rene. To be fair, mga kababayan, babasahin din po natin at bigyan natin ng reaksyon yung mga yung statement ni Risa Hontiveros. Okay? Wala pong ginawang mali si Pastor sa akin. Yun. Puro kabutihan ang aking naranasan. Puro kabutihan, walang ginawang mali si Pastor sa kanya. Nasa loob pa ng kingdom. Lahat ng ito, sinabi ko ay upang ipagtanggol ang katotohanan. Yun. Kahit nakakatakot dahil sa mga malalaking tao yung sangkot. Ako. Pero ito na yung panahon upang tumindig para sa katotohanan. Yun na. At humihingi ako ng tawad sa Kingdom family, lalo na kay Pastor Apollo Kibuloy sa mga nagawa kong mali at kasinungalingan. Yun, mga kababayan. Sandali, tagalin na natin yan at merong kanta. Tagalin natin yan, ha? Sandali, ha? Tagalin mo natin yan, ha? Ayan na. Diretso na tayo. Narinig na po natin lahat ang mga naging pahayag ni Rene. Maaaring nakita nyo na ho ito noong mga nakarang araw pa. Nung pumutok po itong pagbaliktad ni Rene, pagsiwalat niya sa katotohanan. Ano ang magaganap sa mga susunod na araw, linggo at buwan? Dito kay Risa Hontiveros, mga kababayan. Risa, nangangatog ka na siguro, At balita ko, mga kababayan, meron pang isa na nangangatog na ang tuhod. Ayaw ko lang sabihin. Damay din po siya o sila, mga kababayan. Mga nabubuang na daw sila ngayon. Pero, kahit pasabihin natin, hindi pinapahanap itong si Rene, maaaring pinaghahanap na ito ngayon para mali natin baka gurgurin, mga kababayan, o para hindi sila mayari. Hindi mabaliktad ang labang ito, laban ni Pastor Kibuloy sa mga itong mga aligasyon kay Pastor. Ayan. Kaso iba pag kumilos si Lord, iba siya, at itatama niya, ipalilitawin niya ang tama, at yung mali na katulad ni Rene na nautusan lang, binayaran ng malaking halaga, hihipuin ang puso niyan, di ba, ni Lord. Magbago ka, anak. Ikanta mo si Risa. Risa, lagot ka. Risa. Ngayon, para maging patas tayo, mga kababayan, basahin po natin
ang naging pahayag ni Risa Ontiveros, patas so tayo. Huwag yung kabilang panig lang ang papakinggan natin. Ano? Basahin din natin yung pahayag ni Risa. O, ayan po mga kababayan, mula ho sa kanyang social media, no? Facebook, ayan, Risa Ontiveros, ayan, Risa, ayan, Senator, aba, na gustong maging Pangulo, aba. Ayan, a statement on the falsehoods being spread by a former Senate hearing witness. Ayan, sensya na Bisaya. Kasinungalingan ang mga aligasyon ngayon mula sa nagpakilalang dating testigo dating testigo sa pagdinig ng Senado ukol sa mga krimen ni Pastor Apollo Kibuloy. Madam Risa Ontiveros, huwag niyong sabihin hindi ho ninyo nakikilala yung alias Rene na lumantad sa social media at inamin ang katotohanan. Huwag mong sabihin hindi mo nakikilala yan. Yan yung alias Rene na nakausap mo sa Senado at ayaw na rin sa mga sinabi niya, binayaran mo. Tapos sasabihin mo ngayon, kasinungalingan. Kasinungalingan. O baka naman, kasinungalingan. Yung mga sinabi niya sa Senado, nung inutusan ninyo, laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Tapos ngayon, sasabihin yung kasinungalingan pa rin itong mga sinabi niya. Nagsasabi na nga ng totoo yung tao. Yan yung katotohanan. Ano gusto mong palabasin? Na binayaran itong mamang ito? Binayaran, inutusan din. Para bumaliktad. Nakonsensya nga siya, hindi na nga niya masigmura maganda nito, Risa. Maganda nito. Magpahiring ulit kayo sa Senado. Ipatawag nyo ulit itong mama na ito, si Rene. Ipatawag nyo. Para patutunayan niya sa ating mga kababayan na nakatutok dito sa mga aligasyon kay Pastor Apollo Kibuloy na lahat ng mga sinabi niya, una niyang sinabi nung siya ay humarap sa Senado, yun ang kasinungalingan. At itong mga sinabi niya, bago lang, yan ang katotohanan. Dahil yung mga sinabi niya sa Senado ay turo lang ninyo. Ganun ba? Hinahamon namin kayo ngayon na gumawa ulit kayo ng hearing sa Senado. Para kahit ano na lang, yung statement niya na lang ang pag-uusapan, wag na yung kay Pastor Apollo Kibuloy. Yung statement niya na lang, etong last niyang sinabi dito sa video na to, yan lang. Kumbaga, babaguhin niya yung kanyang affidavit, sasabihin niya na itotoo, ganon, na kami ay binayaran lang. Katulad nung sinabi niya dito sa video. At malay natin, Madam Risa, baka lumantad pa yung iba. Nako, malay lang naman natin. Ito sabi pa, saan katerba ang ebidensya ng aking opisina na magpapatunay na gawa-gawa lang ang pahayag ngayon ng taong yan. Gawa-gawa. Putang ina, nung inutusan nyo siya, binayaran nyo siya ng malaking halaga, pinatira nyo pa sa kondo, hindi gawa-gawa yun. Totoo yun. Samantalang ito ngayon, nagsasabi na ng katotohanan ng tao, nakasama niya pa si Matubato, na ganun pala kalaki ang bayaran, sasabihin mong kasinungalingan at gawa-gawa lang yung mga sinabi ni Rene. Nasusukol ka na kasi. Nako-corner ka na tuloy. Ito, basa. Lahat ng yan ay may paper trail. Gagamitan tayo ng mga salitang
pang Senado ba, paper trail. and readily corroborated by multiple agencies and officials. Handa rin kami ilabas ang iba't ibang screenshot at video sa tamang panahon. Ilabas nyo na! Huwag tamang panahon. O, tamaga, hanap na naman yata kayo ng na magiging kakampi ninyo Dalian nyo na! Ha? Excited na kami! Ha? Nako-corner ka na rin sa Hontiveros! Dami ka! Ha? Patay kang bata ka! Oh, ito pa! We have reason to believe that this individual has been coerced or paid off to derail the ongoing criminal proceedings against Kibuloy and disturbingly threatened my staff and the witness who spoke out against Kibuloy's heinous crimes di umano. Lagyan ko na di umano. Kasi hindi naman ako naniniwala sa sinasabi ng babae ito. Ganyan sila kadesperado. Wow! Desperado yung nagsasabi ng totoo at hindi desperado yung nagbayad at naghanap ng false witness laban kay pastor. Mga kababayan. Grabe talaga. Ang galing ni Risa. Propagandista din pala itong babaeng ito, mga kababayan. Sanay na sanay. Nako, hindi ka namin tatantangan dito. Araw-arami namin to. Oh, we are preparing our serious legal purpose against this act of harassment and intimidation. Hindi namin palalampasin ang mga nasa likod ng pananakot na ito. Ala, pananakot daw. Alo, pananakot ba yung pagsasabi ng katotohanan, madam? Ha? Palagay ko hindi naman pananakot yan. Oh, halimbawa, sabihin ko na sa nanay ko, Nay! Nagugutom na ako, Nay! Pananakot ba yan? Tapos yung nanay ko walang pera. Tinatakot ko ba nanay ko? Nay, pag ako hindi nakakain, magurgur talaga ako, Nay. O pananakot ba yan? Oh, ay sabihin lang pa na, Nay, nagugutom na ako. Oh, gusto ko lang kumain. Pananakot ba yan? Nagsasabi lang ng totoo yan, Madam Risa. Ganyan din ang ginagawa ngayon ni alias Rene. Hindi pananakot yan. Yan personal niyang na-experience. Nung siya nasa inyong mga kamay pa. Ay kaso na konsensya nga, na pag-isip-isip niyang mali ang ginawa niya. Oh, kaya ngayon, nagsasabi na siya ng katotohanan at hindi pananakot yan. Ganito na lang, pinakamainam. Total kami, nakasubaybay lang kami sa mga ganap na ito Gusto din naming marinig ang parte ninyo dito sa bagong naging salaysay o panibagong salaysay ni alias Rene. No? Maliban dito sa post na ito, nakukulangan kami dyan Pinakamainam, bumalik tayo sa Senado. Kung pwede lang, ipatawag nyo si alias Rene. Ayan. At baka magbitbit pa ito ng marami niyang kasama. Na minsan ding humarap at gumawa ng mga aligasyon laban kay Pastor Kibuloy na isa di umano sa mga binayaran ninyo. Baka humarap bigla yung mga yan. Lumutang sa Senado. At babalik na rin na kayo. Ibig sabihin itatama din nila yung mga maling nasabi nila. Dahil noong mga araw na yon, nasa kamay ninyo sila. Yan. Mag-aantabay kami dito, Madam Risa. Sana meron pa ulit hearing sa Senado, tungkol dito. Iyari ka. Iyari ka. Okay.
So hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.